Okay, magandang araw sa ating mga kausapang religion. Ako nga po pala uli si Ben Molino ng Yemilip at kasalukuyan nandito ngayon sa Ontario, Canada. Okay, so salamat po sa inyo pong patuloy na pagsusubaybay sa ating channel, sa YouTube channel ng Usaping Religion. At marami ho kayong mapapanood dito. So kung hindi pa ho kayo nakasubscribe ay mag-subscribe ho na kayo para marami kayong nare-receive ng mga notifications sa mga new videos ng YouTube na to, ng channel na ito. So, salamat po din sa inyo pong panonood sa mga previous na video natin about doon sa Kibuloy at yung about sa Paranamic Study of Survey of the Bible. Ano? So, ngayon ay gusto kong bigyan pansin muna yung church history at bakit nga ba kinakailangan mag-aaral tayo, magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa church history. Merong famous na line si Saint Jerome about scripture. Sabi niya, ignorance of scripture is ignorance of the church o of Christ. Ano? So kung gagamitin natin ito doon sa usapin ng church history, ignorance of history is ignorance of the church. Kasi hindi pa pwedeng wala tayong kaalaman sa kasaysayan na dinaanan ng church para maunawa natin paano ang church ay nagpapatuloy at nag-exist sa kanyang mission sa mundong ito. Okay? So masasabi natin sa kasaysayan o church history na kung paano kumilos ang Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. At paano natin makikita kung paano siya nakipag-communicate sa tao sa nilakaran ng church. Ano? So bagmat maraming mga tinatawag na ups and downs, mga scandals during mga different period, eras, like yung Dark Ages, yung Renaissance, yung Reformations ng church, ay maraming mga overcoming ng mga issues and crises hanggang sa kasalukuyan na kanyang nilalakaran. At dahil dito din natin makikita yung tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo maging karapat-dapat at maging huwarang tagasunod sa mundong ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga witness ng church, of the church, mula noon hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan. Sabi ni Jared Stroud, we are part of the story of the church. We are part of the story of the church, and learning about the past help us to understand our identity. Totoo yun, bahagi tayo ng kasaysayan ng church at sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa mga nagdaan, sa mga dinaanan ng church ay naunawaan natin yung ating identity, bahagi ng church. At dito ay we are privileged to enter in this tradition, to appreciate into our lives, at the same time ay maibahagi ito sa iba. So maraming dahilan ang pwede nating marinig tungkol doon sa pag-aaral about the church history at kung bakit kinakailangan natin pag-aralan ng bagay na ito. So ilang mga bagay ang nais kong ibigay sa inyo kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng church history. So, una dito yung upang lumalim tayo sa pagkakaunawa sa Bible at kung paano nakarating sa ating mga kamay ang Bible na ating binabasa sa iba't ibang language, translation. So, dahil yung Bible at church history ay nagko-complement yan, kumbaga hindi pwedeng paghiwalayin yung kasaysayan ng Bible at yung kasaysayan ng church kasi magkasama sila magkasama sila at nagkaroon to ng malaking kumbaga impact sa buhay ng church at sa mga tagasunod ni Kristo. Alright, so dito din ay hindi lang lumalalim yung ating pagkaunawa, at the same time ay natututunan natin kung paano tayo umiwas sa mga tinatawag na mga theological mistakes sa pag-aaral ng church history.
Kasi doon tinuturo yan yung mga theological mistakes o yung mga theological heresies na hinarap ng church sa nagdaan. So, yan yung isa sa mga dahilan. Pangalawa ay nagbibigay ito for reason for optimism. So, ano ibig sabihin nun? Dahil ang Kristyanismo ay hindi simpleng relihiyon na madaling tinanggap ng kasaysayan, dahil maraming mga buhay ang nag-alay upang mapalaganap yung katuruan ng Kristyanismo sa panahon ng mga imperyo ng kanyang nilikaran, hindi ganun kadali. Kaya makikita natin sa pag-aaral din ng church history ay may mga tinatawag na mga martyrs na nag-alay ng kanilang buhay. So doon natututunan, nagbibigay sa atin ng reason for optimism. Okay? Dahil ang church ay hindi naging exempted para daanan yung mga bagay na ito. Okay. Pangatlo ay dahil dahil sa pag-aaral ng church history, ito ay very interesting. Bakit? Kasi really interesting yung pag-aaral ng church history. Bakit? Kumbaga, maraming mga maaaring mga chismis noon, pero isang kasaysayan na ngayon. Halimbawa, gaya ng paniniwala ng Roman Empire tungkol sa early Christians as atheism and cannibalism. Ano yon? Dahil wala silang sinasambang ribulto, so ang ang tingin, ang pagkakaalam ng Roman Empire, itong mga unang mga tagasunod ni Kristo o tinatawag ng mga early Christians ay walang sinasambang Diyos dahil wala silang ribulto. Okay? At the same time, pag sila nagmi-meet tuwing hating gabi na patago, ang kinakain nila ay body and blood of Jesus. So, para sa nila, iyon ay cannibalism. Kaya madalas sila na-persecute because of the wrong perception ng Roman Empire. So, very interesting yan. So, may mga ganung mga haka-haka noon na ngayon ay naging part ng church history. So, very interesting yan. Alin pa, gaya ng kung bakit nag-exist ang mga monastery sa West, and even in the East. Anong reason nun? So, sa pag-aaral natin ng church history, malalaman natin yon. So, kaya very interesting pag-aaral ng church history. So, yun po. Pangapat, ito ay nagbibigay din sa atin ng opportunity para ipagpatuloy yung story ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod. Dahil at doon, dadalhin tayo sa diwa ng humility dahil yung pag-aaral nito ng church history ay para din matuto tayo na mag-ingat doon sa mga tinatawag na creative ideas na na-condemn as heresies noong paman. Okay? So, yan, nagbibigay sa atin ng opportunity. At panghuli, upang dalhin tayo sa doxology. Ano yun? Yun yung tinatawag na glorifying the beauty of the triune God. The beauty of Christ, the glory of the Father, and the work of the Holy Spirit. So, dahil ito yung central focus ng church history, yung makita natin yung kagandahan ng triune God upang doon ay atin siyang sasambahin, papupurihan at pasasalamatan sapagkat naging bahagi tayo ng kanyang iglesia. Alright? So ito yung mga ilang reason kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng church history. So, sa YouTube channel na ito ng Usaping Religion, marami kayong maaaring minsan makukuha o maririnig tungkol sa pag-aaral ng church history. At isa dito yung mga ibibigay ko sa mga susunod na panahon. So, salamat po sa inyong pong pakikinig at hanggang dito muna tayo sa kakausapang religion tungkol sa pag-aaral kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng church history. At kung hindi pa kayo din nakasubscribe uli, pakiclick na lang po yung subscribe button at yung bell button para ma-update kayo doon sa mga new videos ng Usaping Religion. So sa susunod, tatalakayin natin yung mga tinatawag na creative ideas or heresies
na nag-arise sa buhay ng church. At the same time, sa mga susunod din ay tatalakayin din natin about the women of the church. Okay? So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Paalam.